Ng balita na sumapi ka raw sa grupo ng mga mason. Po? Naku, Nicolas. Ipagpaumanin po ninyo. Wala pong katotohanan yung mga balitang nakarating sa inyo. Sana nga, Teodoro. Delikadong mapagkamalang kang mason. Kapag nalaman ito ng mga praile, baka pati kami malagay sa peligro. Andres, may kailangan ka ba sa anak ko? Ay, wala po, Nicolas. Sinamahan lang po niya ako. Sigurado ka? Opo, Nicolas. Bueno, sabi ko na ang gusto kong sabihin. Maaari na kayong umalis. Salamat po. Magpapaalam na po kami. Sige. Kasama ka bang pumasok sa pagkamason? Oo. Hindi ba ang mga mason hindi naniniwala sa Diyos? Imbento lamang yan ng mga praile. Pero ang katotohanan, sa aming mga mason, una sa lahat ang Diyos. Isa pa, dito, malaya kitang nakakausap. Parang awa niyo na, Padre. Hindi na po ng malaria ang anak ko. Kung maaari na po sana mahingi ang aking sahod. 3 buwan na po kami hindi sumasahod, Padre. Kailangan din po namin mabuhay at bumuhay ng pamilya. Awa? Labis na po ang pagpapahirap niyo sa amin. Anong klaseng Panginoon ang meron kahit walang halaga ang buhay namin sa inyo? Sino ka? Para hamunin ang pamamalakad ko. Sinabi ko, hindi pwede. Para niyo ng awa, may sakit po ang anak ko. Sinagwenta! Ikulong mo ang demonyong to! Kayo ang demonyo. Magnanakaw, manggagahasa, mamamatay ka! Hayop! Kung ayaw nyo matulad sa demonyong to, matuto kayo sumunod sa utos ko. Maging aral ito sa inyo, mga Indio! Anak ko! Sabi ko naman sa'yo, huwag ka nagbabago. Sinabi ko naman sa'yo, sumunod na lang tayo. Paano mo kinayang sigurain ang kalupitan ng mga prailing yun? Bakit wala tayong ginawa? Hindi yun ang tamang lugar. Saan? Kung hindi yun ang tamang lugar, saan? Kailan tayo pwedeng lumaban? Pinapatay na ang mga kapwa natin kung saan-saan, Andres. Uryang, may malaking plano at pagkilos na magaganap. Nagtatag kami ng isang kilusan na lalaban sa mga Kastila. Kilusan?
Isang kilusan na magpapatigil sa kalupitan ng mga Espanyol. Sasama ako. Hindi maaari. Bakit? Oo, babae ako. Pero kaya kong lumaban. Ayoko makita ang tinatrato tayo na mas masahol pa sa hayop. Hindi ako papayag. Kuryang, minsan na akong nawalan ng babaeng iniibig. Wala akong nagawa para iligtas siya. Ayoko nang maulit yun. Hindi sa pagkakataong ito. Ilan na ba ang bilang ng mga kasapi? Mga 300 Sa buong Maynila? sa buong bansa. Paano natin maisasagawa ang himagsikan kung 300 tayo? Isang taon na ang nakalilipas. Napakabagal naman yata ng pagkalap ng mga kasapi, Teodoro. Hindi agresibo ang pagkalat ng impormasyon sa kanayunan. Kuya, bakit kasi hindi na lang ikaw ang mamuno ng kilusan? Hindi pa ito ang tamang panahon. Kuya, malaki ang kumpiyansa sa'yo ng kilusan. Mas marami tayong mahihikayat ng mga tao kapag ikaw ang namuno. Teodoro, Andres, ikaw ba'y napaparito para sa plano ng katipunan? O para ligawan ng kapatid ko? Magsabi ka ng totoo. mangyari kasi, Andres. Nangyaring ano? Ano nangyari? May nangyari na sa inyo? Wala kuya. Nagmamahalan po kami ni Teodoro. Gaano katagal na? Araw-araw tayong nagpupulong. Papaanong may ibang pagpupulong na nangyari sa inyong dalawa? Andres, naghahanap lamang ako ng pagkakataon para sabihin sa'yo. At sa palagay ko ito na ang tamang oras. Andres, gusto ko sanang hilingin ang kamay ni Nonay. Kuya, alam ko lahat ng sakripisyo mo para sa amin. At alam ko na maayos mo kaming pinalaki at inalagaan. Kuya, may tiwala ako kay Teodoro. Hindi niya ako pababayaan. Andres, hindi ko sasaktan ng kapatid mo. Mamahalin ko siya at aalagaan, kapantay ng pagmamahal mo sa kanya. Nonay, magiging maligaya ka ba sa pasya mo? Mahalaga sa akin ang kaligayahan mo. Po ay may tratong mag-asawa sa aking nobyo na si Andres Bonifacio na taga Tondo. Ginoong Nicolas,
Iniibig ko ang anak ninyo. Nais ko po sanang hingin ng kamay ni Uriang. Hangad po namin na magsama na. Sana po, mapayagan ninyo kami. Hindi ko kayo mapapayagan. Hindi ko ipagkakatiwala ang anak ko sa isang mason, sa isang erehe. Ipagpaumanhin po ninyo, pero mali po ang pagkakakilala niyo sa akin. Ipagpaumanhin mo na rin. Ipagpaumanhin mo. Dahil hindi mo na muli pang makikita ang anak ko. Wala na siya rito. Wala na po akong mahihiling sa buhay ko, Luis Oriam. Malinis po ang hangarin ko sa kanya. Handa po akong ibigay ang lahat. Lahat. Buhay ko. Kinabukasan ko. Kung hihilingin po ninyo na ako'y lumayo, gagawin ko. Magpapakalayo ako. Pero sana ho, huwag niyo naman mong pahirapan si Uriel. Maawa naman ho kayo. Wala ho siyang kasalanan. Bilang tagapagpatunay ng simbahan, pinagtitibay ko at binabasbasan ang inyong pagtataling puso. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Aling pag-ibig pa ang hihigit kaya sa pagkadalisay at pagkadakila, gaya ng pag-ibig sa tinubuang lupa. Andres,